Good morning, ma'am! Nakangiting bati ng isang dalaga nang may pumasok ng customer sa cafe niya. Mukhang maganda ang gising natin, Ma'am Courtney. Nang-aasar na biro ng isang staff ng cafe. Napangiti lang ang dalaga bago bumaling sa kanyang empleyado. Oo, kaya huwag mong sirain. Natatawang sagot niya. Pakihatid na ito sa table number 6. Sambit niya pa at inabot ang isang tasa ng kape. Iba talaga ang mga ngiti natin ngayon, ma'am. Sambit pa ng empleyado bago kinuha ang tasa at naglakad paalis. Napailing na lamang si Courtney habang nananatiling nakangiti. Hindi niya maitatangging maganda nga ang mood niya ngayon dahil nakatulog siya ng maayos kagabi. Hindi rin nagkaroon ng traffic kanina kaya naman walang stress na nararamdaman ang dalaga. Nabaling ang tingin ni Courtney sa labas ng kanyang cafe. Katulad ng mga nakaraang araw, makulimlim pa rin dahilan para hindi masyadong uminit sa labas. Ang tingin ng dalaga ay natuon sa iilang customer na nasa loob ng cafe. Maaga pa lang naman kaya hindi na siya nagtaka kung bakit ganito pa lamang karami ang customer niya. Hi! Biglang bati ng isang lalaki. Ni hindi man lang napansin ni Courtney ang paglapit niya. 1 hot chocolate please. Nakangiting sabi niya pa. Noted sir, pakihintay na lang po sa table. Aligagang sagot ng dalaga dahil na rin sa pagkagulat. No, it's okay. Mas gusto kong hintayin ang order ko habang nakamasid sa magandang tanawin. Nakangiting saad naman ng lalaki. Mabilis na nangunot ang kilay ni Courtney bago muling napatingin sa lalaki. Napataas pa ang isa niyang kilay nang mapansin ang kakaibang titig ng lalaki. Ano po ang ibig mong sabihin, sir? Naguguluhang tanong niya. I mean, maganda ka. Kaya mas gusto kong pagmasdan ka habang hinihintay ang order ko. Nakangiting sagot ng lalaki. I'm Timothy by the way. Biglang pakilala niya pa. Ramdam ni Courtney ang pag-init ng kanyang muka dahil sa sinabi ng lalaki. Dahilan para hindi niya maintindihan ang kanyang ginagawa. Mabuti na lang at dumating si Jeff, ang empleyado ng dalaga na siya nag-asikaso sa order ng lalaki. I'm Courtney, the owner of this cafe. Nagdadalawang isip na pakilala naman ng dalaga. So, you're the owner? Nice! Malawak pa rin ang ngiti sa labi ni Timothy habang nananatiling nakatitig kay Courtney. It's a pleasure to meet you. Dagdag na sabi niya pa. Hindi pa rin mapakali ang dalaga dahilan para tanging pagtango ang maisagot niya sa lalaki. Maya-maya pa ay natapos na si Jeff sa order ni Timothy at agad naman niya itong inabot sa lalaki. Thank you sir, please come again. Aligagang sambit ni Courtney. I would definitely come again. Nakangising sagot ni Timothy bago naglakad paalis matapos magbayad. Napamaang na lamang ang dalaga pagkatapos ay sunod-sunod na huminga ng malalim. Nang mabaling siya ng tingin sa kanyang empleyado ay may nang-aasar ng ngisi na ito sa labi. Huwag mo nang subukan, Jeff! Nagbabantang sita ni Courtney. Kung ayaw mo mawalan ng trabaho, huwag mo sirain ang araw ko. Nagbabantang sambit niya pa. Hindi na napigilan ng lalaki ang kanyang pagtawa dahilan para mapasimangot ang kanyang boss. Gustuhin man ni Courtney na sermonan ng kanyang empleyado ay hindi na niya ginawa. Nilayasan na lamang niya ito at nagpunta sa back office ng kanyang cafe. Makisig, gwapo at mukhang mayaman. Yun ang tingin ni Courtney kay Timothy sa unang beses nilang pagkikita. Kakaiba rin ang titig at ngiti ng lalaki. Para bang nang-aakit at manlalambot na lang ang iyong mga tuhod. Kahit ang dalaga ay hindi malaman kung ano ang nangyayari sa kanya nang mga sandaling nakatitig sa kanya si Timothy. Sunod-sunod ang naging paglunok ni Courtney pagkatapos ay napakagat pa siya sa pang-ibaba ng labi. Stop, Courtney! Hindi ikaw to! Sita niya sa kanyang sarili. Naging malalim na rin ang paghinga ng dalaga, lalo na nang maalala niya ang mukha ni Timothy. Mariin ang kanyang naging pag-iling upang ipilit ikalma ang sarili at ilang beses pa niyang sinampal ang kanyang mga pisngi. Pwede bang paalisin niyo ang mga pulubi na yun doon? Biglang singhal ng isang lalaki mula sa labas. Ang dumi nilang tignan!
Naaasiwa ako! Reklamo niya pa. Kahit nasa loob ng back office si Courtney, ay dinig na dinig niya ang mga customer sa labas. Napakunot pa ang noon niya nang marinig ang reklamo ng isang lalaki, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na lumabas. Sir, wala naman po silang ginagawang masama. Malumanay na saad ni Jeff. Kahit pa, ang pangit tignan na may pulubi sa labas ng cafe nyo. Nakakawala ng gana mag-relax dito. Giit pa ng lalaki. Magkasalubong pa rin ang kilay ni Courtney nang lumapit siya sa kanyang empleyado. Diretso niyang tinignan ang lalaki nagrereklamo na bahagya pang nagulat sa pagdating niya. Good day, sir. May problema po ba? Pilit ang naging pagngiti ng dalaga at pinipilit pigilan ang kanyang inis. I'm the owner of this cafe, kaya kung may concern kayo, ay sa akin kayo magsabi. Dagdag na sambit niya pa. Tumuro sa labas ang lalaki. Nakikita mo ba yung mga batang pulubi na yon? Baka may balak kang gawin sa kanila. Nakangiwing sabi niya. Napatitig naman tuloy si Courtney sa 4 na batang nasa labas ng cafe niya. Madudumi, madungis at sira-sira ang mga damit ng mga bata, dahilan para hindi maiwasan ng dalaga na makaramdam ng awa. Sa murang edad ng mga bata ay nasa lansangan na sila naninirahan dahil sa kapabayaan ng kanilang mga magulang. Matinding kirot ang lumalatay sa dibdib ni Courtney, dahilan para mabalik ang tingin niya sa lalaking nagrereklamo. May ginawa po ba sila sa inyo? Tanong ng dalaga. Ginawa? Siyempre wala! Hindi ko naman sila hahayaang makalapit sa akin. Nakakadiri sila! Singhal ng lalaki. Paalisin mo na lang sila riyan. Hindi sila nakakatulong sa negosyo mo. Dagdag na sabi niya pa. Kung ayaw niyo po na may mga pulubi sa labas ng cafe, huwag na po kayong pumunta rito. Seryosong sabi ni Courtney. Agad na napatitig sa kanya ang lalaki at kahit ang kanyang empleyado ay mababakas ang gulat. Kung hindi mo po alam, tao rin ang mga yan. Hindi porket mas nakakaangat ka sa buhay ay ganyan mo na sila ituturing. Kung hindi mo kayang makaramdam ng awa para sa kanila, manahimik ka na lang. Dagdag na singhal niya pa. Ewan ko sa'yo! Sigaw ng lalaki bago naglakad paalis. Mawawala ng customer ang cafe na to dahil sa mga pulubi na yon. Pahabol na sigaw niya pa bago tuluyang lumabas. Napabuntong hininga na lamang si Courtney habang sunod-sunod na umiiling. Nabaling ang tingin niya kay Jeff na nakatitig pa rin sa kanya at parang hindi pa rin makapaniwala dahil sa nangyari. Back to work, Jeff! Biglang sambit ni Courtney dahilan para mabalik sa ulirat ang kanyang empleyado. Muling napatingin ang dalaga sa mga batang pulubi na nasa labas. Nakaramdam na naman siya ng lungkot at bago niya pamamalayan ay naghahanda na siya ng mga kape at ilang tinapay. Nang matapos ay agad na naglakad si Courtney palabas ng kanyang kape, bit-bit ang mga kape at tinapay na ibibigay niya sa mga bata. Hi! Nakangiting sambit ng babae dahilan para mapaigtad sa gulat ang 4 na bata. Para sa inyo! Kinakabahang sabi niya pa. Nanatiling nakatitig ang mga bata kay Courtney bago nalipat ang tingin sa mga kape at tinapay na inaabot sa kanila. Bakas ang pagtataka at pag-aalinlangan sa kanilang mga muka, ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay kinuha na rin nila ang mga inaabot sa kanila. Salamat po! Sambit ng isang batang babae. Walang anuman, sagot naman ng dalaga. Ako nga pala si Courtney. Pakilala niya. Kayo, anong pangalan niyo? Dagdag na tanong niya pa. Ako po si Annie. Pakilala ng batang babae. Sila naman po sina Logan, Lucas at Liam. Dagdag na sabi niya pa. Kinagagal ako kayong makilala. Muling ngumiti si Courtney habang isa-isang tinititigan ang mga bata. Magkakapatid kayo? Tanong niya. Marahan ang naging pagtango ng mga bata habang abala sa pag-inom ng kanilang kape at pagkain sa tinapay. Makikita ang kaunting hiya sa muka ng magkakapatid, ngunit hindi rin naman nila naitago ang saya na kanilang nararamdaman. Matagal-tagal na rin tumatambay sa labas ng kafe ang mga bata at ito ang unang beses na may lumapit sa kanila para bigyan sila ng kape at tinapay. Sa mga nakalipas na araw ay napapansin na ng magkakapatid ang dalaga sa loob ng cafe.
Pero dahil madudungi sila, ay nananatili na lamang sila sa labas para magmasid. Ilang taon na kayo? Biglang tanong pa ni Courtney. 9 po, sagot naman ni Liam. Napatango na lang ang dalaga bago umayos ng tayo. Nanatili pa rin siya nakatitig sa magkakapatid. Bahagyang nakakaramdam ng awa habang pilit pinipigilan ang mga luha sa kanyang mga mata. Kapag nagugutom pa kayo ay pumasok lang kayo sa loob, okay? Ako ang may-ari ng cafe na yan, kaya huwag kayong mahihiya, okay? Sambit ni Courtney bago dali-daling naglakad papasok. Naiwang nakamaang ang mga bata at nagtataka sa inasta ng dalaga. Binaliwala na lang yon ng magkakapatid bago tinuon ang atensyon sa pag-inom ng kape at pagkain ng tinapay. Nagulat man ang mga bata dahil sa biglaang paglapit ni Courtney ay nagpapasalamat pa rin sila. Sa kabila nun ay hindi mapigilan ng magkakapatid ang saya na kanilang nararamdaman dahil kahit papaano ay may tao pa rin na nagmamalasakit para sa kanila. Look! Biglang sambit ni Logan. Ang mga mata ng magkakapatid ay natuon sa isang lalaki na madalas nila nakikitang pumupunta rito sa cafe. Nakaukit ang ngiti sa labi ng lalaki habang nakatingin siya sa mga bata, kaya naman napangiti na lang din ang magkakapatid bago nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Dumiretso naman sa loob ng cafe ang lalaki. Mas lalong lumawak ang ngiti niya nang makitang si Courtney ang nasa counter. Hi! Masiglang bati ng lalaki. 1 black Americano please. Dagdag na sabi niya pa. Welcome back Sir Timothy. Nakangiting sambit naman ni Courtney bago agad na inasikaso ang order ng lalaki. Natatandaan mo pa pala ako. Hindi makapaniwalang sabi ng lalaki. Ang akala ko ay mabilis mo lang din ako makakalimutan. Dagdag na sabi niya pa. Sir, nandito ka kaninang umaga at nagpakilala ka. Natatawang sagot naman ng dalaga. Baka naman po, ikaw na ang nakalimot. Dagdag na biro niya pa. Napasapo naman sa mukha si Timothy at umakto pa na nahihiya habang umiiling. Hindi naman napigilan ni Courtney ang kanyang pagtawa dahilan para mapangiti ang lalaki. Hindi man naiintindihan ng dalaga ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon ay binaliwala niya ito. Ni minsan ay hindi pa nagka-boyfriend si Courtney. Kahit nga ang makipag-date sa lalaki ay hindi niya nagagawa. Kung ano man ang kakaibang nararamdaman ng dalaga sa tuwing kaharap na si Timothy ay bago para sa kanya. Sa kabila nun ay hindi naman siya mangmang pagdating sa ganitong bagay. Mas pinipili lamang niyang huwag pansinin lalo pa at ngayon niya lang ito naramdaman. Here's your order sir. Sambit ng dalaga at agad na inabot ang isang tasa ng kape. Thank you. Nakangiting sagot naman ni Timothy. Nabaling ang tingin niya sa mga batang pulube na nasa labas ng cafe. Hindi mo ba sila pinaalis? Nagtatakang tanong niya pa. Napabuntong hininga naman si Courtney bago napatingin din sa mga bata. Hindi ko kaya. Bukod ron ay wala naman silang ginagawa na nakakaapekto sa cafe. Sagot niya. At isa pa, naalala ko sa kanila ang dati kong buhay. Kaya hindi ko magawang ipagtabuyan na lang sila. Dagdag na sabi niya pa. Natuon ang tingin ni Timothy sa dalaga. Mababa ka sa mukha ni Courtney ang lungkot at paghihinagpis habang pilit pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Bigla na lang napangiti ang lalaki. You're a very kind and generous woman. Hindi lahat ay ganyan mag-isip. Saad niya. Hindi naman natin mababago ang pag-iisip ng iba. Pero hindi ibig sabihin nun ay tutulad na tayo sa kanila. Lalo na kung mali naman ang pinaniniwalaan at ginagawa nila. Seryosong sabi ni Courtney bago bahagyang ngumiti. Napagkaitan lang sila ng tadhana, kaya nasa ganyang sitwasyon sila. Pero tao pa rin naman sila katulad nating lahat. Dagdag na sabi niya pa. You have a point. Nakangiti pa rin sabi ni Timothy. By the way, mauuna na ako. Maraming salamat sa oras mo. Biglang paalam niya pa. Hindi na nagawang magsalita pa ni Courtney dahil nagmamadali na ring umalis ang lalaki. Walang ibang nagawa ang dalaga kundi ang pagmasdan si Timothy hanggang sa makalabas ito ng cafe at lumapit sa mga batang pulube at mag-abot ng pera sa mga ito.
Hindi napigilan ni Courtney ang mapangiti dahil kahit papaano ay alam niyang may mga tao pa rin na nagmamalasakit para sa mga taong nahihirapan. Sa paglipas ng oras ay mas dumami pa ang mga customers sa cafe ni Courtney, kaya naman mas naging abala sila. May mga pagkakataon pa na sinisilip niya ang mga bata sa labas ng cafe at muling binibigyan ng kape at pagkain. Kahit papaano ay nagiging masaya na ang dalaga kapag nakikita niya ang mga ngiti sa labi ng mga bata. Mabilis na lumipas ang mga araw. Katulad ng dati, nasa labas pa rin ng cafe ang mga pulubing bata at nakasanayan na ni Courtney ang bigyan ang mga ito ng kape at pagkain. Sa ganitong paraan, pakiramdam ng dalaga ay unti-unti siya nagiging malapit sa mga bata dahil sa simpleng bagay na kanyang ginagawa. Ma'am Courtney, may mga lalaki po sa labas na pilit pinaalis yung mga bata. Aligagang sambit ni Jeff nang makapasok sa back office ng cafe. Ano? Hindi na itago ng dalaga ang kanyang inis bago dali-daling tumayo at naglakad palabas. Dumiretso si Courtney sa labas ng cafe at nakita niya ang tatlong lalaki na pilit pinagtatabuyan ang mga batang walang kalaban-laban. Mas lalong nakaramdam ng galit ang dalaga kaya naman hindi siya nagdalawang isip na sugurin ang mga ito. Hindi kayo nababagay sa lugar na to, kaya umalis na kayo! Sigaw ng isang lalaki. Pinadudumi nyo lang dito nakakadiri kayo! Giit pa ng isang lalaki. Umuwi na kayo sa inyo at doon na lang kayo magpakalat-kalat! Singhal naman ng isa pa. At ano sa tingin nyo ang ginagawa nyo? Seryosong tanong ni Courtney nang makalapit siya sa mga lalaki. Bakas ang galit sa kanyang tinig habang isa-isa niyang pinagmamasdan ang mga lalaki sa kanyang harapan. Talagang pati mga bata ay pinapatulan nyo? Hindi na kayo nahiya! Dagdag na singhal niya pa. Miss, huwag ka nang makialam dito. Pinaalis lang namin sila dahil hindi sila nababagay sa lugar na to. Pagdadahilan ng isang lalaki. Wala akong pakialam sa gusto niyong mangyari. Lubayan niyo ang mga batang yan! Malakas na sigaw ni Courtney. Wala naman silang ginagawa sa inyo kaya wag niyo silang pinapakialaman. Giit niya pa. Bigla na lang nagtawanan ang tatlong lalaki. Maya-maya pa ay nagtakbuhan ang 4 na bata palapit kay Courtney at nagtago sa likod nito. Kitang-kita ang takot sa mukha ng mga bata, ngunit kamangha-manghang pilit nilang pinipigilan ang pag-iyak nila. Huwag ka na magpanggap, miss! Alam naman namin na nandidiri ka rin sa mga pulubi na yan. Kunwari ka pa! Singhal ng isa pang lalaki. Oo nga! Kunwari ka pang isa kang mabuting tao. Wala kang maluloko rito, uy! Sambit pa ng isa. Nang mga sandaling yon ay hindi na pinansin ni Courtney ang mga lalaki. Binalingan niya ng tingin ang mga bata sa kanyang likuran at masusing sinuri ang buong katawan ng mga ito. Maya-maya pa ay naupo ang dalaga sa harap ng mga bata at diretsyong tumitig sa kanila. Pumasok na muna kayo sa loob. Lapitan niyo si Kuya Jeff at sabihin niyong dalhin kayo sa office ko. Nakangiting utos ni Courtney. Kahit nagdadalawang isip ang mga bata, ay agad na rin naman silang sumunod. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi ng dalaga habang pinapanood ang pagpasok ng mga bata sa loob ng kanyang cafe. May sayad na ata tong babaeng to, pre! Natatawang bulalas ng isang lalaki. Umalis na lang kayo! Ang buong akala ng dalaga ay aalis na ang mga lalaki, ngunit bahagya siyang nagulat nang lumapit sa kanya ang mga ito. Walang ibang nagawa si Courtney kundi ang mapaatras, ngunit patuloy pa rin sa paglapit ang mga lalaki sa kanya. Pinilit pa rin ng dalaga na maging seryoso at huwag ipakitang natatakot siya sa kabila ng nagbabadyang kapahamakan sa kanyang harapan. Hoy! Malakas na sigaw ng isang lalaki mula sa malayo. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Dagdag na tanong niya pa. Maya-maya pa ay nakalapit na ang lalaki sa pwesto nila at nagulat na lang si Courtney nang mapagtantong si Timothy pala ang lalaking sumigaw kanina. Mabilis na hinawakan ng lalaki ang kamay ni Courtney at hinila ito palapit sa kanya. Sa susunod na makikita ko pa kayo na nanggugulo rito, sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak nyo. Nagbabantang sambit ni Timothy.
Gumuhit ang kaba sa mukha ng tatlong lalaki bago patakbong umalis. Nakahinga naman ng maluwag si Courtney nang sa wakas ay mawala na ang tatlong lalaki. "What happened?" Kunot noong tanong ni Timothy at mababakas pa ang pag-aalala sa kanyang tinig. "Ayos ka lang ba?" Dagdag na tanong niya pa. Marahan ang naging pagtango ni Courtney. "Oo, ayos lang ako," sagot niya bago bumuntong hininga. "Ginugulo kasi ng mga lalaking yun ng mga bata kanina at pilit pinagtatabuyan." Saad niya pa. Napailing na lang ang lalaki bago napasapo sa kanyang noo. "Nasaan na ang mga bata?" Tanong niya pa. "Nasa opisina ko sa loob. Pinapasok ko na muna sila kasi natatakot na sila ron sa tatlong lalaki." Tugon ni Courtney. Nagsimula nang maglakad ang dalaga papasok sa cafe niya, kaya naman walang ibang nagawa si Timothy kundi ang sumunod. Agad na dumiretso si Courtney sa counter at doon nagpakawala ng sunod-sunod na pagbuntong hininga. "Nasaan na ang mga bata?" Biglang tanong ng dalaga nang makita niya ang paglabas ni Jeff mula sa back office. "Nasa loob po, nakaupo lang," sagot ni Jeff. Napatango naman si Courtney. "Dalhan mo sila ng kape at tinapay. Maya-maya ay pupuntahan ko rin sila ron." Sambit niya na agad namang sinunod ng kanyang empleyado. Nabaling ang tingin ng dalaga kay Timothy na kanina pa palang nakatitig sa kanya. Bahagya pa siyang nagulat dahil sa inasta ng lalaki, ngunit pilit na lang niyang tinatago iyon. "Ano po ang order mo?" Tanong ni Courtney na siyang nagpabalik kay Timothy sa ulirat. "Hot chocolate please." Aligagang sagot ng lalaki, pagkatapos ay agad na nag-iwas ng tingin. Ilang araw na rin napapansin ni Courtney ang kakaibang kinikilos ni Timothy, ngunit ayaw niya namang mag-assume. Bukod ron ay nahihiya ring magtanong ang dalaga, kaya naman hinahayaan na lamang niya at binabaliwala. Nang maibigay ni Courtney ang order ng lalaki, ay agad naman siyang pumunta sa opisina niya sa likod. Mabilis na napaayos ng upo ang mga bata at napatitig sa dalaga. "Ayos lang ba kayo riyan?" Nag-aalalang tanong ni Courtney. Sabay-sabay na tumango ang mga bata pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Kahit papaano ay nabawasan naman ang pag-aalalang nararamdaman ng dalaga. "Ate Courtney, mauuna na po kami." Biglang paalam ni Annie, dahilan para magtaka ang dalaga. "San kayo pupunta?" Kunot noong tanong ni Courtney. "May kailangan lang po kaming puntahan." Sagot ni Logan. Mas lalong nabalot ng pagtataka ang dalaga, ngunit hindi na siya nag-usisa pa. Bahagyang tumango si Courtney at naging hudyat naman yon sa mga bata para lumabas na sa opisina. Saglit na natigilan ang magkakapatid nang makita nila ang lalaki sa may counter. Bahagyang ngumiti ang mga bata bago nagpatuloy sa paglalakad palabas ng cafe. "Mukhang kilala ka rin nila." Nakangiting sambit ni Courtney nang makalabas din siya sa kanyang opisina. "Madalas ko kasi silang lapitan dyan sa labas." Sagot naman ni Timothy bago sumimsim ng iniinom niya. "Katulad ng sinabi mo, tao pa rin naman sila. Bukod ron ay naaawa rin ako sa kanila." Dagdag na sabi niya pa. Hindi napigilan ng dalaga ang mapatitig sa lalaki, ngunit maya-maya pa ay taranta siyang nag-iwas ng tingin. Ramdam ni Courtney ang pag-init ng kanyang muka dahil na rin sa takot na baka mahuli siya ng lalaki. "Mauna na ako. See you tomorrow." Biglang paalam ni Timothy at bahagya pang ngumiti bago naglakad paalis. Nakahinga naman ng maluwag ang dalaga nang tuluyan nang makaalis ang lalaki. Napasapo pa siya sa kanyang pisngi dahil sigurado siyang namumula na ang kanyang muka. "Type mo yon, ma'am?" Biglang tanong ni Jeff dahilan para mapatalon sa gulat ang dalaga. "Ha? Ano bang sinasabi mo?" Aligagang sambit ni Courtney, ni hindi niya magawang tumingin sa kanyang empleyado. "Magtrabaho ka na lang, kung ano-ano napapansin mo." Biglang singhal niya pa. Natawa na lamang si Jeff sa inasta ng boss niya bago nagkibit balikat. Bumalik naman si Courtney sa kanyang opisina para saglit na ikalma ang kanyang sarili. Sa paglipas ng oras ay naging abala muli ang dalaga. Nang sumapit ang gabi ay agad na siya nag-ayos ng kanyang mga gamit para makapagsarado ng cafe at makauwi. "Bukas na ulit babalik ang mga yon, ma'am."
Biglang sabi ni Jeff nang mapansin niya ang boss niya na nagmamasid sa labas ng cafe. Tuwing umaga ay nariyan na sila. Tuwing gabi naman ay umaalis din sila. Dagdag na sabi niya pa. Ganun ba? Tanging nasabi ni Courtney habang bahagyang tumatango. Mauuna na ako. Ikaw na ang bahalang magsarado nito, okay? Paalam niya pa. Ingat, ma'am. Sagot naman ni Jeff pagkatapos ay kumaway pa. Hindi na nagsayang ng oras ang dalaga at agad na naglakad papunta sa kanyang kotse. Nang makasakay ay nagmamadali rin siya nagmaneho pa uwi. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ng dalaga ay labis na pagod at pananakit ng katawan ang nararamdaman niya, kaya naman wala siyang ibang naisip kundi ang makauwi na at makahiga. Sa kabilang banda naman, abot tenga ang ngiti ni Timothy habang pinagmamasdan ang litrato ng isang babae. Matagal-tagal na niyang nakikita ang babaeng ito at hindi niya maitatanggi na unti-unti na siyang nagkakagusto rito. Dad, hindi ka pa ba matutulog? Biglang tanong ng isang batang lalaki. Maya-maya anak, mauna na kayong matulog. May tatapusin lang akong trabaho. Nakangiting sagot ni Timothy. Tumango lang ang bata bago naglakad paalis. Binalik ng lalaki ang kanyang tingin sa litrato ng babae. Pagkatapos ay biglang pumasok sa kanyang isip ang isang dahilan kung bakit hindi niya magawang umamin sa babaeng nagugustuhan niya. Halos ilang linggo na simula nang makilala ni Timothy ang babae na bigla na lamang nagpatibok sa kanyang puso. Makalipas ang halos 9 na taon. Sa kabila nun ay wala pa ring lakas ng loob ang lalaki na umamin lalo pa at mayroon na siyang 4 na anak. At hindi pa siya sigurado kung matatanggap ba ito ng babaeng minamahal niya. Think, Timothy! Biglang bulong ng lalaki sa kawalan. Tumatakbo ang oras. At malaki ang posibilidad na maunahan ka ng ibang lalaki kung uunahin mo pa ang matakot. Sermon niya pa sa kanyang sarili. Mariin ang pag-iling ni Timothy habang nakapikit. Nang mga sandaling yon ay halos mawala na ng pag-asa ang lalaki at mabalot ng takot at pag-aalala ang kanyang puso. Be a man, Timothy! Kailan ka pa natorpe? Biglang singhal pa ng lalaki na agad na patayo. Dahil hindi rin naman makapag-focus si Timothy sa trabahong tinatapos niya, ay napagdesisyonan na lamang niya na mamahinga sa kanyang kama at hayaan ng kanyang sarili na isipin ng babaeng nagugustuhan niya. Nang mga sandaling yon ay unti-unti nang nabubuo ang determinasyon niya para umamin at hindi na rin niya namalayan na unti-unti na pala siyang nilalamon ng antok. Sa paglipas ng mga araw at linggo ay mas naging madalas ang pagpunta ni Timothy sa cafe ni Courtney. Katulad ng dati, nasa labas pa rin ng cafe ang 4 na pulubing mga bata at madalas pa rin silang bigyan ng kape at tinapay. Unti-unti na rin napapalapit ang mga bata sa dalaga at kahit papaano ay nakakaramdam sila ng tuwa dahil doon. Nandito na naman kayo? Inis na singhal ng isang babae mula sa labas ng cafe. Hindi ba't sinabihan ko na kayo na wag na kayong babalik dito? Tignan nyo nga yung mga sarili nyo. Ang dudumi nyo. Ang dudungis. Nakakadiri. Dagdag na sigaw niya pa. Sorry po, ma'am. Nakatungong paumanhin ni Liam. No, wag kang humingi ng tawad. Biglang sabi naman ni Annie. Excuse me, wala kaming ginagawang masama sa'yo. Kaya wag mo kaming pakialaman. Dagdag na giit niya pa. Napaismid ang babae pagkatapos ay namewang sa harap ng mga bata. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Ang kapal naman ng mukha mong sumagot sa akin. Ganyan ba talaga kayo, ha? Mga walang modo? Mataray na sambit niya pa. Mahirap siguro talaga kapag mga walang pinag-aralan no? Dagdag na sabi niya pa. Mapang-asar ang naging pagngisi ni Annie. Kung ikukumpara po sa inyo, mas mukha po kayong walang pinag-aralan. Singhal niya dito. Umalis na nga lang po kayo. Nananahimik kami rito Giit niya pa. How dare you! Galit na sabi ng babae at akmang sasampalin niya ang bata. Isang kamay ang pumigil sa pagsampal ng babae. Nagulat pa ito at napalingon sa kung sino man ang pumigil sa kanya. Pati bata ipapatulan mo? Nakangiwing tanong ni Courtney habang diretsong nakatitig sa babae. Mukha kang mayaman at may pinag-aralan.
Sana ginamit mo yun para mapaganda ang ugali mo. Dagdag na sabi niya pa. Sino ka ba? Huwag kang nakikialam. Inis na singhal ng babae. Bitawan mo nga ako! Utos niya pa. Pabatong binitawan ni Courtney ang kamay ng babae habang nananatiling nakatitig dito. Umalis ka na kung ayaw mo masaktan ka pa. Maganda ka pa naman sana. Ang pangit lang ng ugali mo. Seryosong sabi niya. Magsasalita pa sana ang babae, ngunit bumaling na agad ang tingin ni Courtney sa 4 na bata. Inis na nagpapapadyak ang babae bago naglakad palayo. Nakahinga naman ng maluwag ang mga bata nang sa wakas ay nawala na ang babae. Ang tingin ng magkakapatid ay natuon kay Courtney na nasa kanilang harapan. Maraming salamat po. Sambit ni Luis pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Pumasok na muna kayo sa loob para makakain. Saad ni Courtney. Baka po may mga customer kayo. Nag-aalalang sabi naman ni Annie. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala. Wika pa ng dalaga. Wala nang nagawa ang mga bata kundi ang sumunod sa dalaga. Katulad ng dati, binigyan na naman sila ng kape at mga tinapay. Ilang linggo o buwan na ang nakakalipas pero hindi pa rin nagbabago si Courtney. Patuloy pa rin siya sa pagbibigay sa mga bata hanggang ngayon. Halos ilang oras din na natili sa loob ng kafe ang 4 na batang pulube nang dumating ang isang lalaking pamilyar sa kanila. Mabilis na pangiti ang magkakapatid habang nakatitig sa lalaking naglalakad palapit sa kanila. Oh, you're here again! Sambit ni Timothy nang mapansin ang mga bata. Maya-maya pa ay naging malawak ang ngiti na nakaukit sa kanyang muka, lalo na nang sabay-sabay na tumango ang mga bata. 1 hot chocolate please. Biglang sabi niya pa na agad namang inasikaso ni Courtney. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ng lalaki habang naghihintay siya sa kanyang order. Hindi rin naalis ang tingin niya sa dalaga habang nananatiling nakangiti. Here's your order, sir. Nakangiting sambit ni Courtney na agad nilapag ang tasa sa harap ni Timothy. Anything else? Biglang tanong niya pa. How about you? Nakangising tanong ng lalaki dahilan para mabilis mapakunot ang noo ng dalaga. Ano naman ang ibig sabihin nun? Nagtatakang tanong ni Courtney. Wala ako sa menu, kaya hindi mo ako pwedeng orderin. Ano ka ba? Natatawang sabi niya pa. Mas lalong napangiti si Timothy. Hindi kita ino-order. Sambit niya bago diretsong tumitig sa dalaga. Niyayaya kitang mag-date. Dagdag na sabi niya pa. Nanlaki ang mga mata ni Courtney dahil sa pagkagulat. Hindi naman napigilan ng lalaki ang kanyang pagtawa dahil sa naging reaksyon ng dalaga at maya-maya pa ay nakikitawa na rin ang 4 na bata. Lah, huwag mo nga akong pinaglololo ko. Biglang singhal ni Courtney pagkatapos ay agad na tumalikod. Nagpanggap pa siyang mainaasikaso kahit na wala naman. Hindi na ako madadala sa ganyang trip. Dagdag na reklamo niya pa. Seryoso ako, Courtney. Pamimilit pa ni Timothy. Matagal na kitang gustong yayain, pero hindi ako makahanap ng magandang pagkakataon. Dagdag na sabi niya pa. Natigilan sa ginagawa ang dalaga at muling napatingin sa lalaki. Makikita ang pagkaseryoso sa mukha ni Timothy dahilan para sunod-sunod na mapalunok si Courtney. Maya-maya ay nabaling ang tingin ng dalaga sa 4 na bata. Bahagyang tumatango ang magkakapatid at para bang sumisenyas na pumayag si Courtney sa alok ng lalaki. Nang mga sandaling yon ay bigla na lang din kumalabog ang dibdib ng dalaga. Ikaw lang ang niyaya akong makadate, kaya sana wag mo akong tanggihan. Biglang sabi pa ni Timothy dahilan para mapatingin uli sa kanya si Courtney. Parang natutuyo ang lalamunan ng dalaga habang nakatitig siya sa lalaki. Ang mga tingin ni Timothy ay parang nang aakit at nagiging dahilan kung bakit unti-unti nawawala sa ulirat si Courtney. Marahan ang naging pagtango ng dalaga. Sige. Nagdadalawang isip na sabi niya. Napakagat sa pang-ibabang labi si Timothy para pigilan ang kanyang pagngiti. Talaga? Wala nang bawian. Hindi mapakaling sambit nito.
Narinig ni Courtney ang impit na tawanan ng mga bata sa gilid. Parang mga inasinang bulate na kinikilig. Napailing na lang ang dalaga bago muling tinuon ang atensyon sa pagtatrabaho habang pilit kinakalma ang kanyang sarili. Ate Courtney, mauna na po kami. Biglang paalam naman ni Liam. Maaga pa ah. Saan kayo pupunta? Nagtatakang tanong ng dalaga. Diyan lang po. Sagot naman ni Logan. Kumaway pa ang 4 na bata bago dali-daling lumabas. Maya-maya ay tumayo na rin si Timothy, ngunit tumitig pa siya sa dalaga. See you later, sambit ng lalaki. Hindi ko alam kung kailan tayo magde-date, pero mas makakabuti kung maging handa ka. Nakangising sabi niya pa, napangiwi na lamang si Courtney. Ewan ko sa'yo. Singhal niya dahilan para matawa si Timothy. Naglakad na rin palabas ang lalaki at walang ibang nagawa ang dalaga kundi ang panoorin siyang makaalis. Nakahinga naman ng maluwag si Courtney nang sa wakas ay matahimik na siya dahil sa pag-alis ni Timothy. Kanina pa kasi siya inaasar ng lalaki at hindi niya magawang makapag-focus sa kanyang trabaho. Nice one, ma'am! Biglang sabi ni Jeff na nasa tabi na pala ng kanyang boss. Jackpot po ang isang yun ah! Nang aasar na sabi niya pa. Huwag ngayon, Jeff! Baka mawalan ka ng trabaho, sige ka! Nakasimangot na sambit ni Courtney. Napabungis-ngis na lang ng tawa ang lalaki bago lumayo sa kanyang boss. Napailing na lang ang dalaga bago muling nagpatuloy sa kanyang ginagawa kasabay ng unti-unting pagdagsa ng customer sa kanyang cafe. Sa kabilang banda, bakas ang labis ng tuwa sa mukha ni Timothy habang naglalakad siya papunta sa kanyang kumpanya. Walking distance lang yon mula sa cafe, kaya naman madalas siyang pumupunta ron. Daddy! Biglang tawag ng isang batang babae sa kanyang ama, pagkatapos ay agad na tumakbo palapit dito. Tapos na po ba? Kunot noong tanong niya pa. Yes anak, sasabihin ko na sa kanya ang tungkol sa inyo sa date namin. Sagot ni Timothy bago bahagyang ngumiti. Salamat sa tulong nyo. Dagdag na sabi niya pa. Nice! We're excited na, Daddy! Hindi mapakaling sabi naman ng isang batang lalaki. Mabait talaga siya at maganda pa. Dagdag na sabi niya pa. I know. Nakangiting saad naman ni Timothy. Nagsimula nang maglakad ang lalaki papasok sa kanyang kumpanya at wala naman ibang nagawa ang kanyang mga anak kundi ang sumunod. Mabilis na naagaw ang atensyon ng mga empleyado dahil sa mga batang kasama ni Timothy, ngunit hindi nila yon pinansin. Magpalit na kayo! Utos ng lalaki sa kanyang mga anak nang makapasok sila sa opisina. Ipapahatid ko na lang kayo kay Mang Jules pagkatapos ninyo. Dagdag na sabi niya pa. Dali-dali namang sumunod ang mga bata habang si Timothy ay tinuon ng atensyon sa kanyang laptop. Nang matapos maligo at magpalit ng magkakapatid, ay agad na rin silang umalis. Kaya naman naiwang mag-isa ang lalaki sa kanyang opisina. Uy pre! Biglang sigaw ng isang lalaki nang agad pumasok sa opisina ni Timothy. Long time no see! Dagdag na sabi niya pa. Hindi na itago ng lalaki ang kanyang gulat nang muling makita ang kanyang matalik na kaibigan. Mabilis siya napatayo at lumapit dito para yumakap. Kailan ka pa dumating, Dale? Hindi makapaniwalang tanong ni Timothy. Kanina lang. Mabilis na sagot naman ni Dale. Dito nga ako agad dumiretso. Dagdag na sabi niya pa. Maupo ka. Sambit ni Timothy at agad na iginaya ang kanyang kaibigan. Ano naman ang dahilan at napauwi ka rito sa Pilipinas? Nagtatakang tanong niya pa. Nabanggit sa akin ng mga inaanak ko ang tungkol sa plano mo. Gusto kong makita sa personal ang lahat. Nakangising sagot ni Dale. Napasapo naman sa noo ang lalaki habang umiiling. Ang mga batang yun talaga. Singhal niya pa. Huwag ka nang magalit. Mukhang tagumpay naman ang ginagawa mo. Natatawang sabi pa ni Dale. Hindi ko alam na aabot ka sa ganito para lamang sa isang babae, pre. Nang aasar na sabi niya pa. Huwag mo na akong asarin. Singhal ni Timothy
at agad na sinamaan ng tingin ang kanyang kaibigan. Palibasa ay masaya ka na sa buhay mo ngayon. Giit niya pa. Nagpatuloy sa pag-uusap at pag-aasaran ang magkaibigan at hindi na nila napansin ang oras. Gabi na nang mapagdesisyonan nilang dalawa ang umuwi. Sa tagal ng hindi nagkita ng magkaibigan ay napasobra sila sa pagkwekwentuhan kaya naman hindi na rin nakapag-focus sa trabaho si Timothy. Nang makarating sa bahay ang lalaki ay agad siyang sinalubong ng kanyang 4 na anak. Malawak ang ngiti ng mga bata habang tumatakbo palapit sa kanilang ama. Daddy! Sabay-sabay na sambit ng magkakapatid. Oh, bakit gising pa kayo? Kunot noong tanong ni Timothy, pagkatapos ay agad na yumakap sa kanyang mga anak. Hinihintay ka po namin. Sagot ng batang babae. Nag-date na po kayo? Pag-uusisa niya pa. Hindi pa. Dumating kasi si Ninong Dale nyo. Sagot ni Timothy. Kayo may kasalanan pa kayo sa akin. Bakit niyo sinabi sa kanya tungkol sa plano natin? Seryosong tanong niya pa at umakto pang nagtatampo. Matalik mo siyang kaibigan, di ba? Mas maganda kung makikita niyang isa sa masayang sandali ng buhay mo. Nakangusong sagot ng isang batang lalaki. Napamaang naman si Timothy dahil sa naging sagot ng kanyang anak at napatitig pa sa mga bata. Hindi napigilan ng lalaki ang mapangiti pagkatapos ay muling yakapin ang magkakapatid. Pumunta na kayo sa kwarto nyo at matulog na. Gabi na. Sambit ni Timothy na agad namang sinunod ng kanyang mga anak. Napagdesisyonan na rin ng lalaki na pumunta sa kanyang kwarto at pabagsak siya na higa sa kanyang kama. Ang buong akala niya ay makakatulog na siya agad, ngunit nagkamali siya. Muling pumasok sa isip ni Timothy ang nakangiting imahe ng mukha ni Courtney, dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Shit, Timothy! Kumalma ka na! Singhal ng lalaki sa kanyang sarili. Magdi-date na kayo, di ba? Kalma na! Reklamo niya pa. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ni Timothy habang pilit kinakalma ang kanyang sarili. Napatitig na lang siya sa kisame at hinayaan ng kanyang isip na maglayag hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng antok. Sa paglipas ng mga araw ay hindi na mapakali si Courtney. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin nagpapakita o bumabalik sa cafe si Timothy dahilan para hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuloy ang kanilang date. Huwag kang mawala ng pag-asa, ma'am. Baka busy lang yun. Biglang sambit ni Jeff. Jeff, huwag mo akong simulan. Singhal ni Courtney dahilan para matawa ang lalaki. Mag-focus ka sa trabaho mo riyan, okay? Dagdag na sambit niya pa. Napailing na lang ang dalaga bago naglakad papasok sa back office. Hindi maitatanggi ni Courtney na bahagya siya nakakaramdam ng lungkot. Ngunit sa kabila nun ay pinipilit pa rin niyang maniwala na hindi siya pinagtitripan ni Timothy. Sa ilang buwang pagkakakilala niya sa lalaki ay nasisiguro naman niya na hindi ganong klaseng lalaki si Timothy. Maya-maya pa ay napagdesisyonan ni Courtney na magpahangin muna at gumala. Saglit lang siya nagpaalam kay Jeff at agad na ring umalis. Naglalakad-lakad lang ang dalaga dahil may malapit na park sa pwesto ng cafe niya. Sandali nga! Kunot noong bulalas ni Courtney. Ang mga batang pulubi yun Gulat na sambit niya pa. Titig na titig ang dalaga sa 4 na batang naglalakad mula sa isang kumpanya na malapit sa kanya. Nabalot pa ng pagtataka si Courtney dahil bakas ang tuwa sa mukha ng mga bata habang palayo sila sa gusali. Anong ginagawa nila sa lugar na yon? Wala sa sariling bulong pa ng dalaga. Mariin pa siyang napailing bago nagpatuloy sa paglalakad. Pilit binaliwala ni Courtney ang kanyang nasaksihan dahil halata naman kung ano ang ginagawa ng mga batang pulube sa kumpanya na yon. Malamang ay doon tumambay ang magkakapatid dahil marami-raming tao rin naman ang nagtatrabaho ron na pwedeng magbigay sa kanila ng pera. Nang makarating ang dalaga sa park ay agad siya naghanap ng magandang pwesto. Sariwa ang hangin dito at hindi rin masyadong mainit, dahilan para mas marelax si Courtney. Bakit ba ngayon ko lang naisipang pumunta rito?
Hindi makapaniwalang sambit ng dalaga sa kawalan. Ganito pala kaaliwalas dito. Mukhang mapapadalas ako sa pagtambay rito. Dagdag na sabi niya pa. Hindi na namalayan ni Courtney kung gaano siya katagal na nanatili sa park. Dito na rin siya kumain ng tanghalian at nagpatuloy sa pagtambay habang ang isip ay naglalakbay sa kung saan. Muling nakaramdam ng lungkot ang dalaga nang maalala niya ang tungkol sa pakikipag-date niya kay Timothy. Kahit anong pagtanggi ang gawin niya, ay hindi niya maipagkakailang hinahanap-hanap niya ang lalaki, lalo pat ilang araw na itong hindi pumupunta sa kanyang cafe. Alam naman ni Courtney na gusto siya ni Timothy. Noong una ay binabaliwala niya pa yon, pero nang tumagal ay lumala ito ng lumala. Hey! Biglang tawag ng isang lalaki, dahilan para mapaigtad sa gulat si Courtney. I've been looking for you. Dagdag na sabi niya pa. Hindi na itago ng dalaga ang kanyang pagkagulat bago dali-daling napatayo. Timothy! Mula sa sariling sambit niya. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong niya pa. Hinahanap ka. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Sabi ng staff mo, baka namasyal ka sa lugar na to. Dagdag na sabi niya pa. Napakagat sa labi si Courtney pagkatapos ay bahagyang nag-iwas ng tingin. Anong kailangan mo? Nakalimutan mo na ba na magdi-date pa tayo? Saad ni Timothy. Pasensya na kung ngayon lang ako nakabalik. Sobrang busy ko kasi sa kumpanya. Paliwanag niya pa. Ramdam ng dalaga ang biglang pagdagundong ng dibdib niya kasabay ng kakaibang init na dumaloy sa buong katawan niya. Ni hindi niya magawang tumingin ng diretso sa lalaking kaharap niya dahil sa labis na pagkataranta. Nanatiling tahimik si Courtney at nag-iisip ng kanyang isasagot. Kahit pa ilang araw na niyang hinihintay ang pagdating ni Timothy, hindi naman niya napaghandaan ang mga sasabihin niya oras na magkita silang muli. Halos hindi na magkaintindihan ang dalaga sa kanyang kinatatayuan, lalo na at unti-unti na sila nagkakalapit ng lalaki. Okay lang. Hindi mapakaling sagot ni Courtney. So, bigla na lang nilahad ni Timothy ang kanyang kamay sa harap ng dalaga. Shall we? Nakangiting tanong niya pa. Ha? Ngayon na? Gulat na tanong ni Courtney. Hindi pa ako handa! Aligagang sabi niya pa. Hindi napigilan ng lalaki ang kanyang pagtawa. Huwag ka nang mag-alala. Maganda ka pa rin naman kahit hindi ka na mag-ayos. Saad niya pa. Isa pa, hindi naman na magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Kahit pa mag-ayos ka o hindi. Dagdag na sabi niya. Huwag mo nga akong bulahin. Biglang singhal ni Courtney at agad na napatungo. Ramdam niya ang sobrang init sa kanyang muka kaya naman sigurado siyang namumula na rin ito. Tara na! Mahinang sabi niya pa. Bumabawi lang ako dahil ilang araw din akong nawala. Natatawang saad ni Timothy. Alam ko nag-aalala ka dahil ilang araw din akong hindi nagpakita. Kaya kailangan kong makabawi para masigurado kong hindi pa nagbabago ang tingin mo sa akin. Dagdag na sambit niya pa. Nagulat na lang ang dalaga nang biglang hawakan ng lalaki ang kanyang kamay at hilahin siya paalis. Hindi na nagawa pang magreklamo ni Courtney dahil pinangunahan na siya ng kilig. Sa edad ng dalaga ay ngayon pa lang ito nangyari sa kanya kaya naman halo-halo ang emosyon na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Saan naman tayo pupunta? Wala sa sariling tanong ni Courtney. Hindi ako sanay sa mga magarbong restaurant at mamahaling lugar Nahihiyang sabi niya pa. Sa kumpanya ko. Mabilis na sagot ni Timothy na siyang kinagulat ng dalaga. May kumpanya ka? Hindi makapaniwalang tanong pa ni Courtney. Haha, hindi ko ba nasabi sa'yo? Natatawang sambit ng lalaki. Pero oo, may kumpanya ako, yung nasa malapit sa cafe mo. Dagdag na sabi niya pa. Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil sa nalaman niya.
Ilang buwan nang pabalik-balik si Timothy sa cafe ni Courtney pero hindi man lang niya yon nagawang alamin o itanong man lang. Ni hindi nga rin yun napansin ng dalaga dahil ang alam niya ay isang empleyado lamang ang lalaki. Bigla namang pumasok sa isip ni Courtney ang mga batang pulube na nakita niya kaninang nanggaling sa kumpanya pala ni Timothy. Muling nanumbalik ang pagtataka sa dalaga ngunit pilit niya yung binaliwala at tinuon ang kanyang atensyon sa kasama. Bakit naman doon tayo sa kumpanya mo pupunta? Akala ko ba ay magde-date tayo? Kunot noong tanong ni Courtney. May pinahanda akong sorpresa para sa'yo. Bukod ron meron din akong gustong sabihin sa'yo. Seryosong sagot ni Timothy. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ang dalaga ng kaba. Napatitig pa siya sa lalaki na nauunang maglakad habang hila-hila siya. Magtatanong pa sana si Courtney ngunit hindi na niya naituloy nang mapansin na papasok na pala sila sa kumpanya. Dahil magkahawak ang kamay nilang dalawa ay mabilis nilang naagaw ang atensyon ng mga empleyadong nadadaanan nila. Binalak pa ni Courtney na bawiin ang kanyang kamay ngunit nabigo lamang siya kaya naman hinayaan na lang niya. Oh my gosh! Hindi ka na dapat nag-abala ng ganito! Hindi makapaniwalang bulalas ng dalaga at mababakas ang pagkamangha sa kanyang tinig. Ang ganda! Dagdag na sabi niya pa. Inilibot ni Courtney ang kanyang paningin sa paligid. Nasa tuktok sila ng kumpanya ni Timothy kung saan nakaayos ang isang pwesto para sa isang romantic date. Meron ding mga lobo at bulaklak sa paligid na napapaligiran ng mga kandila. Nasa gitna ang isang lamesa na mayroong 2 upuan. Nagtayo rin ng bubong gamit ang pulang tela at nilagyan ng iba't ibang dekorasyon. Actually, hindi ko to idea. Pag-amin ni Timothy habang bahagyang kumakamot sa kanyang batok. Pinilit lang ako na ganito ang gawin at hindi naman ako nakatanggi. Dagdag na sabi niya pa. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Courtney. Hindi sa'yo? Kung ganun kanino? Nagtatakang tanong niya. That's that thing I wanted to tell you. Saad ng lalaki. But first, maupo muna tayo. Dagdag na sabi niya. Hindi pa rin nawawala ang pagtataka sa mukha ng dalaga, ngunit wala na rin naman siyang nagawa kundi ang maupo. Napansin na ni Timothy ang itsura ni Courtney dahilan para makaramdam siya ng matinding kaba habang kumakalabog ang kanyang dibdib. Maya-maya pa ay may dumating na 2 babae, dala ang isang tray ng pagkain. Pinilit na lang ni Timothy ang ngumiti nang mabaling ang tingin niya sa dalaga. So, tumikhim pa si Courtney habang diretsong nakatitig sa lalaki. Ano ang sasabihin mo? Diretsong tanong niya. Sunod-sunod ang naging paglunok ni Timothy. Parang kanina lamang ay malakas ang loob niya sa gagawin niyang ito, ngunit ngayon ay bigla na lang naglaho ang lahat ng yun. Ang totoo niyan, huminga pa ng malalim ang lalaki habang pilit pinalalakas ang kanyang loob. May mga anak na ako. Hindi mapakaling pag-amin niya kasunod ng mariin niyang pagpikit. Ilang minuto ang lumipas na nanatiling tahimik si Courtney. Nabalot ng pagtataka si Timothy dahil wala siyang narinig na sagot mula sa dalaga dahilan para mapamulat siya ng kanyang mga mata. So? Sambit ni Courtney. Sa kabila ng pagkagulat niya sa kanyang nalaman ay alam naman niya sa sarili niyang hindi magiging issue yon. Kung hindi mo pa napapansin, I love kids! Nakangiting sabi niya pa. Nawala ang kaba ni Timothy dahil sa kanyang narinig, ngunit nananatili pa rin ang pagtataka sa kanya. Are you still willing to date me? Hindi makapaniwalang tanong ni Timothy. Bakit parang gulat na gulat ka? Ang iniisip mo ba ay hindi ako makikipag-date sa'yo dahil lang may mga anak ka na? Hindi naman ako ganong klaseng babae. Natatawang sambit ni Courtney. Yung mga pulubing bata nga ron sa labas ng cafe ko ay napalapit sa akin. I'm sure, hindi ako mahihirapan na makasundo ang mga anak mo. Dagdag na sabi niya pa. That's one more thing. Napangiwi na lamang si Timothy pagkatapos ay napakagat sa kanyang labi. Daddy!
Malakas na sigaw ng isang batang babae na kumakaway pa habang naglalakad palapit sa kanyang ama. Hi, Ate Courtney! Nakangiting bati niya pa nang mabaling ang tingin niya sa dalaga. Maya-maya pa ay 4 na bata na ang magkakasunod na naglalakad palapit sa pwesto ni na Courtney at Timothy. Ang tingin ng dalaga ay natuon sa mga bata at agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ang mga ito. Wait! Hindi makapaniwalang bulalas ni Courtney at agad pang napatayo. Kayo yung... Aligagang sabi niya pa. Courtney, sila ang mga anak ko. Biglang sambit ni Timothy na agad sinalubong ang mga bata at yumakap sa mga ito. Sina Annie, Logan, Liam at Lucas. Dagdag na sabi niya. Kayo yung mga batang pulubi sa labas ng cafe ko! Gulat na sambit ni Courtney habang nakaturo pa sa mga bata. Pero paanong... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil napatakip na lamang siya ng kamay sa kanyang bibig. It was part of the plano, Ate Courtney. Saad ni Logan. Plano? Kunot noong pag-usisa ng dalaga. Anong plano ang sinasabi niyo? Naguguluhang tanong niya pa. Nagpanggap po kaming pulubi para maghanap ng babaeng may mabuting puso. Yung nararapat po para sa daddy namin. Sambit ni Liam. Sa tagal po namin nagpapanggap, ikaw lang po ang lumapit sa amin. Dagdag na sabi niya. Ikaw lang din po ang nag-iisang nagtanggol sa amin sa mga taong pilit kaming pinagtatabuyan. Wika naman ni Lucas. Nagulat pa si Courtney nang biglang hawakan ni Annie ang kanyang kamay. Ikaw po ang nakikita namin karapat-dapat para kay Daddy. Nakangiting sabi niya. Hindi pa rin makapaniwala ang dalaga sa kanyang nalaman. Nagpalipat-lipat pa ang kanyang tingin sa 4 na mga bata habang pilit inuunawa ang mga sinabi nito. Kung ganon, hindi talaga kayo pulubi? Paglilinaw na tanong pa ni Courtney. Hindi po, sagot ni Annie. At siya ang daddy niyo? Tinuro pa ng dalaga si Timothy. Yes po, nakangiting sagot ni Liam. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Courtney. Kaya pala nakita ko kayo kanina na nanggaling dito sa kumpanya. Wala sa sariling sabi niya. Look, I'm sorry. Hindi ko intensyon na lokohin ka o anuman. Plano talaga to ng mga bata nung una pa lang at wala rin akong nagawa para pigilan sila. Biglang saad ni Timothy bago marahan naglakad palapit sa dalaga. Pasensya ka na kung naguluhan at nagulat ka. Seryosong paumanhin niya pa. No, it's okay. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Mabilis na saad ni Courtney. Huminga ng malalim ang lalaki at diretsong tumitig sa dalaga. I really like you, Courtney. Gustong-gusto kita. Pag-amin niya. You're so kind, gentle, and generous. Base na rin sa pakikitungo mo sa mga anak ko noon nagpapanggap pa lamang silang pulubi. Masasabi ko nang mabuting tao ka talaga. Dagdag na sabi niya. Halos magkarambola ang dibdib ng dalaga dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang pagngiti dahilan para mabilis siyang mapatungo para lamang maitago yon. Look at me, Courtney. Nakangiting sambit ni Timothy. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ng dalaga at inalalayan itong tumunghay. Nang magsalubong ang tingin ng dalaga ay pareho silang napangiti. Nang mga sandaling yon ay alam nilang parehas lamang ang sinisigaw ng kanilang mga damdamin na gusto nila ang isa't isa. Kahit anong pagpipigil pa ang gawin ni Courtney ay bigo siya rito. Hindi na niya maipagkakailang labis na pagkagusto na ang nararamdaman niya para sa lalaking kanyang kaharap. Kinikilig ako! Biglang sigaw naman ni Annie habang nakahawak pa sa magkabila niyang pisngi. Kids! Umiling na sambit ni Timothy. Kailangan muna namin ng oras na 2. Dagdag na sabi niya. Sus! Gusto mo lang umiskor kaya gusto mo na kaming paalisin.
Singhal naman ni Logan na agad tumalikod at naglakad paalis. Bye, Daddy! Bye, Ate Courtney! Paalam naman ni Lucas at Liam bago naglakad paalis. Malawak ang ngiti ni Annie habang titig na titig siya kay Courtney. Bagay na bagay kayo ni Daddy? Wala sa sariling sambit niya pa. Napailing na lamang si Timothy dahil sa sinabi ng kanyang mga anak, ngunit nakahinga na rin naman siya ng maluwag dahil umalis na ang mga ito. So, let's continue our date? Nakangiting tanong ng lalaki. Sure, sayang naman tong pinaghandaan mo. Natatawang sagot naman ni Courtney. Nang gabing yon ay hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman ni na Timothy at Courtney. Nagpatuloy silang dalawa sa pagkwekwentuhan at maging ang tungkol sa naging plano ng mga bata ay nabanggit na rin ng lalaki. Umuwi sina Timothy at Courtney nang may ngiti sa kanilang mga labi. Hanggang sa makahiga sa kama, ang dalaga ay hindi pa rin nawawala ang bakas ng tuwa sa kanyang muka. I can't believe it! Umiiling na sambit ni Courtney habang nakatitig sa kisame. Sa kabila ng labis na pag-iisip ng dalaga ay hindi na rin niya napansin ang oras at nilamon na rin siya ng antok. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo, naging madalas ang date ni na Courtney at Timothy habang ang apat na bata naman ay madalas nang pumupunta sa cafe ng dalaga. Naging abala sa kumpanya si Timothy nitong mga nakaraang araw para tapusin ang ilan niyang mga trabaho. Paminsan-minsan ay pumupunta si Courtney sa opisina ng lalaki para magdala ng pagkain. Dude, di mo sinabi sa akin na tagumpay pala ang naging plano mo? Nakangusong singhal ni Dale nang makapasok siya sa opisina ng kanyang kaibigan. Kung hindi ko maririnig sa mga empleyado mo ay hindi ko malalaman. Ang daya mo! Dagdag na reklamo niya pa. Sorry pre, nawala kasi sa isip ko dahil sa sobrang daming ginagawa. Paumanhin ni Timothy bago bumaling ng tingin sa kanyang kaibigan. Isa pa, hindi rin kita mahagilap, kaya hindi ko masabi sa'yo. Dagdag na sabi niya. Pwede mo akong tawagan o i-text. Giit pa ni Dale. Napangiwi naman si Timothy. Ang akala ko ba ay gusto mong masaksihan sa personal? Sarkastikong tanong niya. Huwag ka nang magtampo pre, hindi ka naman babae. Nang aasar na sabi niya pa. Napasimangot na lang si Dale dahilan para matawa ang kanyang kaibigan. Napatitig pa si Dale kay Timothy at kitang-kita niya ang labis na tuwa sa mukha nito. You're really in love. Hindi makapaniwalang sambit ni Dale. Ang akala ko ay si Kiara lang ang iibigin mo. Hindi na ako umasa na mai-inlove ka pa ulit matapos niyang mawala. Dagdag na sabi niya pa. Well, that's the power of love. Nakangising saad ni Timothy. Kahit ako naman hindi ko naisip na magkakagusto pa ako ulit sa babae. Pero simula nang makita ko si Courtney, nagbago ang lahat. Sambit niya pa habang nakangiti. Napailing na lang si Dale bago agad na tumayo at nilapitan ng kanyang kaibigan para tapikin ito sa balikat. Ang pangit mong pa rin ma-inlove, pre! Natatawang pang-aasar niya rito. Ipakilala mo siya sa akin bago ako bumalik sa US. Dagdag na sabi niya. Kailan ba ang alis mo? Kunot noong tanong ni Timothy. Next week. Mabilis na sagot ni Dale. Don't forget that. I want to meet your woman before I leave. Understood? Sigaw niya pa habang naglalakad palabas ng opisina ng kanyang kaibigan. Napailing na lang si Timothy, ngunit agad rin siyang napangiti. Tinuon na lang ng lalaki ang kanyang atensyon sa mga trabahong tinatapos niya. Ilang araw na ang nakalipas simula nung huling mag-date sina Timothy at Courtney at kahit hindi sabihin ng lalaki ay hindi niya maipagkakailang namimiss na niya ang babae. Kaya naman desidido na si Timothy na tapusin ngayong araw ang mga nakatambak niyang trabaho para magkaroon ng oras sa babaeng mahal niya. Sa kabilang banda naman ay abala pa rin sa cafe si Courtney. Katulad ng dati ay marami pa rin customer ang pumupunta. Ma'am, may bisita po kayo. Biglang sambit ni Jeff dahilan para mapakunot ang noo ni Courtney. Sino? Wala naman akong inaasahang bisita.
Nagtatakang tanong pa ng dalaga na agad rin namang lumabas sa kanyang opisina. Hi, Ate Courtney! Masiglang bati ng 4 na bata na agad tumakbo palapit sa dalaga para yumakap. Oh, anong ginagawa niyo rito? Bakit napabisita kayo? Masayang sambit naman ni Courtney. Miss ka na po namin kaya kami na lang po ang pumunta rito. Sagot ni Annie. Nagpaalam ba kayo sa daddy nyo? Tanong ng dalaga. Hindi po. Mabilis na sagot ni Logan. Maiinggit lang po yun kapag nagpaalam kami. Dagdag na sabi niya. Bukod po ron, baka bigla na lang niyang itigil ang mga ginagawa niya sa kumpanya para lang puntahan ka rito. Natatawang sabi naman ni Liam. Miss na miss ka na po niya. Kaya kapag nalaman niyang pupuntahan ka namin ngayon, ay sigurado pong sasama po yun. Dagdag na sambit niya. Napailing na lang si Courtney habang tumatawa. Oh, ano ang gusto niyo? Tanong niya pa sa mga bata. The usual na lang po. Sagot ni Annie. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong naging malapit ang 4 na bata at si Courtney. Kung titignan sila ay para na silang mag-iina. Labis na tuwa naman ang nararamdaman ng dalaga dahil kahit papaano ay madali niyang nakasundo ang mga anak ng lalaking mahal niya. Hindi na niya kailangan magpakahirap para mapaamo ang mga bata na kalimitan ay nangyayari sa ibang tao. Ate Courtney, may balak ka po bang pakasalan si Daddy? Biglang tanong ni Lucas. Agad namang naibuga ng dalaga ang kanyang iniinom dahil sa sobrang gulat. Nalalaki pa ang kanyang mga mata nang mapatingin siya sa bata. Bakit mo naman naitanong yan? Hindi makapaniwalang sambit nito. Wala lang po. Ngumuso pa si Lucas pagkatapos ay nag-iwas ng tingin. Gusto po kasi namin na ikaw na lang ang maging mami namin. Dagdag na sabi niya. Opo, mabait ka po, maganda, at higit sa lahat ay mapagmahal. Wika naman ni Logan. Besides, Daddy is really happy simula nang makilala ka niya. Palagi na siyang nakangiti. Singit naman ni Liam. Nang mga sandaling yon ay kakaibang saya ang naramdaman ni Courtney dahil sa mga narinig niya mula sa mga bata. Kahit namumula dahil sa hiya at pagkataranta ay hindi napigilan ng dalaga ang mapangiti. Ang mga pangamba ni Courtney ay naglaho lahat ngayon. Tanging saya at pagkagalak ang kanyang nararamdaman dahil sino ba naman ang mag-aakalang gugustuhin ng 4 na anak ni Timothy na ang dalaga ang maging mami nila. Oo nga naman, may bala ka bang pakasalan ako? Biglang tanong ni Timothy na nakatayo na pala malapit sa pwesto ni Courtney. Napakagat pa sa labi ang dalaga bago marahang bumaling ng tingin sa lalaki. Nandyan ka na pala! Hindi mapakaling bulalas niya. Bakit parang nagulat ka pa na nandito ako? Kunot noong tanong ni Timothy. Ilang araw pa lang naman tayong hindi nakikita ah. Dagdag na sabi niya. Hindi naman sa ganon. Giit ni Courtney. No buts, baby. Nakangising saad ng lalaki bago dali-daling lumapit sa dalaga. Namiss mo ba ako? Nakangising tanong niya pa. Ramdam ni Courtney ang pag-init ng kanyang muka kaya naman sigurado siyang namumula na ito. Agad na rin siyang napatungo para maitago yon, ngunit bigla na lang niyang naramdaman ang mga kamay ni Timothy na humawak sa kanyang magkabilang pisngi at marahan siyang pinatunghay. Alam mo bang ang cute mong tignan kapag namumula ka? Nakangising tanong ng lalaki dahilan para mas lalong mamula si Courtney. Halos magkarambola na ang dibdib ng dalaga dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Gustuhin man niyang umalis ay hindi niya magawa dahil nakahawak pa rin sa magkabila niyang pisngi ang lalaki. So sweet! Natatawang sambit naman ni Annie bago lumapit sa kanyang ama. Ngayon lang kita nakitang ganito, Daddy! Dagdag na sabi niya pa. Let's go! Bigyan na natin sila ng oras. Biglang anyaya pa ni Logan na agad hinila ang kanyang mga kapatid palabas ng cafe. Napailing na lang si Timothy,
ngunit hindi na niya nagawang sermonan ang kanyang mga anak. Natuon ang atensyon ng lalaki kay Courtney na hanggang ngayon ay namumula pa rin. Let's go on a date. Nakangiting sambit ni Timothy. I miss you so much and I want to spend a lot of time with you. Malambing na sabi niya. May trabaho pa ako. Pagdadahilan naman ni Courtney. Okay lang ma'am, ako na po ang bahala rito. Biglang sabi naman ni Jeff. Napairap na lang ang dalaga dahil ang buong akala niya ay makakatakas pa siya sa lalaking kaharap. Maya-maya pa ay napanguso na lang si Courtney pagkatapos ay bahagyang tumango. Okay. Napipilitang sabi ng dalaga. Sa kabila nun ay abot tenga ang naging pagngiti ni Timothy. Hindi na siya nagsayang ng oras at agad na hinila si Courtney palabas ng cafe. Nang makasakay sa kotse ay nanatiling tahimik ang dalaga. Matagal-tagal niya na tong pinag-iisipan pero dahil abala nga sa trabaho ang lalaki ay hindi pa rin niya nasasabi. Huminga pa ng malalim si Courtney bago bahagyang bumaling ng tingin kay Timothy. May gusto sana akong sabihin. Hindi mapakaling sambit ng dalaga. Ano yun? Kunot noong tanong naman ng lalaki habang nananatiling nakatuon ang atensyon sa pagmamaneho. Ilang araw ko na tong gustong sabihin at hinihintay lang kitang pumunta sa cafe. Saad ni Courtney. Ano ba yan? Kinakabahan naman ako. Tarantang sabi ni Timothy. Gusto kong itigil mo na ang paniligaw mo sa akin. Diretsyong sambit ng dalaga. Mabilis namang tinapakan ng lalaki ang preno at nanlalaki ang mga matang bumaling ng tingin kay Courtney. Anong sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Timothy. Tumigil ka na sa paniligaw sa akin. Pag-uulit na sambit pa ni Courtney. No! Matigas na sagot ng lalaki. Ayoko! Dagdag na sabi niya pa. Bahagya namang napailing ang dalaga. Tumigil ka na nga, kasi nagsusumamong sabi niya. No, I will not. I love you, and I don't want to stop courting you. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang matamis mong oo. Itigil mo nang kasasabi sa akin yan, dahil hindi ko gagawin yan. Seryosong sabi ni Timothy. Makinig ka nga muna sa akin. Biglang singhal ni Courtney dahilan para magulat ang lalaki. Ang dami mo namang sinasabi eh. Hindi mo pa nga ako pinapatapos sa sasabihin ko. Dagdag na reklamo niya pa bago bahagyang natawa. Napanguso na lang si Timothy habang nagkakamot sa kanyang batok. Nanatili siyang nakatitig sa dalaga at kitang-kita niya na seryoso ito dahilan para sunod-sunod siyang mapalunok. Kakaibang kaba ang bumalot sa lalaki ng mga sandaling yon at kulang na lang ay pigilan niya ang kanyang paghinga habang hinihintay ang muling pagsasalita ni Courtney. Gusto kong tumigil ka na sa paniligaw sa akin kasi... Ilang beses pang huminga ng malalim ang dalaga habang mariing nakapikit. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata ay diretso siyang tumitig sa lalaking kanyang kaharap. Kasi... Sinasagot na kita. Pagpapatuloy, nasambit niya pa. Ha? Tanging nasabi ni Timothy. Bakas ang gulat sa kanyang muka habang unti-unti nagsasalubong ang kanyang mga kilay. Ano ulit yon? Saad niya pa. Sinasagot na kita, Timothy. Diretsyong sabi ni Courtney. Nang mga sandaling yon ay bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ng lalaki kasabay ng pag-arko ng kanyang mga labi. Abot tenga ang ngiti ni Timothy nang mapagtanto kung ano ang sinabi ng dalaga at maya-maya pa ay mahigpit na siyang napayakap dito. Wala nang bawian aligagang sambit ng lalaki. Mukha bang mababawi ko pa yon? Natatawang saad naman ni Courtney. Ang araw na yon ang naging simula ng mas matamis na pag-iibigan ni na Timothy at Courtney. Labis din kinatuwa ng 4 na bata ang balita na yon dahil sa wakas ay unti-unti na natutupad ang kanilang mga pangarap.
Makalipas lamang ang 6 na buwang relasyon ay nagpropose na rin agad si Timothy. Walang pag-aalinlangang tinanggap ni Courtney ang alok ng kanyang nobyo na magpakasal. Mabilis lang din lumipas ang ilang buwan at ikinasal na silang dalawa. Walang paglagyan ng tuwa sa puso ni na Timothy at Courtney ng mga sandaling yon, kasama na rin ang 4 na bata. Ang isang buong pamilya na dati pangarap lang ng magkakapatid ngayon ay nakuha na nila. Walang pinagsisisihan sina Timothy at Courtney sa mga naging desisyon nila noon dahil ilan lang yon sa mga naging tulay para magkalapit ang mga landas nilang dalawa. Ang matamaan na mapaglarong pag-ibig ay sadyang nakakagulat at hindi mo inaasahan. Ngunit dadalhin ka naman ito sa tamang tao na nararapat para sa iyo. Ano man ang naging simula, sa kaligayahan din ito magwawakas. Wakas. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Pulubing Quadruplets. At kung nagustuhan niyo ang aming kwento, kindly leave a like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Paalam!